Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Ito na pala yung bagong ospital ng Maynila. Napakaganda na. Anyway guys, magbibigay tayo ng update sa ginagawa ng bagong SM Harrison. Ang bagong mall na papalit sa dating Harrison Plaza na na-demolish na. Pati na mga bagong SM na itatayo at bubuksan ngayong taon. Andito na tayo sa location kung saan nakatayo noon ang dating Harrison Plaza. Isa sa pinakauna at pinakalumang mall dito sa ating bansa. Kung babalikan natin, year 2020 yata or 2022, natapos na ang kontrata ng Martel family na nakalis sa property na ito na pagmamayari pala ng City of Manila. January 2020 nang tuluyan na nga na nagsara ang Harrison Plaza. At ngayon nga, ang SM Prime Holdings na ang bagong magte-takeover at magde-develop sa property na ito na tatayuan ng bagong SM, mga BPO office towers, mga residential building at marami pang iba. Napakalawak din pala ng area na ito na kinatatayuan ng dating Harrison Plaza. Nasa 39.44 billion pesos pala ang budget ng SM Prime Holdings sa pag-develop sa property na ito. Para sa mga nagtatanong kung ano ng latest update sa ginagawa ng bagong SM Harrison, sa ngayon ay sisimulan pa lang ang pagtatayo ng mall. Napakalawak ng property na ito, kasama pa yung isa pang maliit na property dito sa kabilang side na bahagi din ng Harrison Plaza Complex. Hanggang doon sa may Pio Campos Street, yung property na yan. Pero mas maliit lang itong property na ito na nasa kabila. Ayon pa sa latest update ng SM Prime Holdings, nasa 4 na bagong SM Mall ang bubuksan ngayong taon at patuloy pa na magtatayo ng iba pang mga mall sa mga susunod pa na mga taon. Kamakailan lang ay nagbukas na pinakabago nilang mall ang SM City Caloocan. At bago matapos ang 2024, nakatakda na rin na matapos na at buksan ang mga bagong mall, ang SM City Yulo Premier sa Santa Rosa, Laguna, SM City San Fernando, La Union, SM City Lawag at SM City J Mall sa Cebu. Ayon pa sa latest update ng SM Investments Corporation, nasa 10 to 15 na mga bagong SM Supermarket ang magbubukas ngayong taon sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ilan sa mga supermarket chain na hawak ng SM, ang SM Supermarket, SM Hypermarket, SM Save More Market at SM Cherry Supermarket. Nasa tapat pala ng dating SM Harrison ang Century Park Hotel.
Makikita natin dito ang pasilip sa magiging disenyo ng bagong SM Harrison. Naipakita ko na ito dati sa mga previous vlog natin, pero para sa mga hindi pa nakapanood, ganito ang magiging disenyo ng bagong SM Harrison kapag natapos na. Mukhang 5-story yung mall at may mga parking areas. At sa likod makikita naman natin ang mga high-rise building na mostly office building at residential condo. Ngayong 2024, nasa 66 na ang branch ng SM Supermarket, 54 naman ang SM Hypermarket, at 223 naman ang Save More. Hindi pa kasali dyan ang SM Cherry. Andito na tayo sa kabila sa may Adriatico Street. Dito naman makikita natin ang Rizal Memorial Stadium. Sa tingin nyo ba dapat na magkaroon ng redevelopment sa Rizal Memorial Sports Complex? Kung saan meron itong football stadium, baseball stadium, basketball stadium, at marami pang iba. Anyway guys, marami pa mga bagong SM ang itatayo sa mga susunod pa na taon. Sa ngayon nasa 85 na ang lahat ng mga SM Mall. Lumipat naman tayo ngayon dito sa SM City Manila na malapit sa Manila City Hall. Ilang taon na rin akong hindi nakapunta sa mall na ito. Tingnan nga natin kung ano ng latest dito sa SM Manila ngayong 2024. Ang pangit tingnan ng spaghetti wires dito sa harap, dapat tanggalin na yan. Ito yata ang pangalawang SM dito sa Manila area. Ang original na SM ay nasa Quiapo, kung saan doon nagsimula sa pagninegosyo ang may-ari nito, ang dating Henry C. Napakaraming tao pa rin dito sa SM City Manila, pero visible na rin na makikita natin na medyo outdated na ang mall na ito. Panahon na nga ba na magkaroon ng major renovation dito sa SM City Manila? Speaking of renovation, ilan sa mga SM malls ang magkakaroon ng major redevelopment. Sa ngayon nga ay kasalukuyan na ongoing ang renovation sa Mall of Asia at malapit nang matapos. Next month naman magsisimula na ang major renovation sa SM Mega Mall. Maganda ang magiging disenyo ng bagong SM Mega Mall kapag natapos na ang renovation. Magiging world class at moderno ang design nito. Isa sa mga pagbabago ay magkakaroon ng Sky Garden.
Ito naman yung isa pang entrance ng SM City Manila. Maliit lang kasi yung area ng SM Manila. Meron pa bang katabi na bakanting property kung saan pwede pa sila mag-expand o di kaya magdagdag ng bagong mall building? Siguro mga ilang taon mo lang ngayon magkakaroon na rin ng renovation dito sa SM City Manila. Ibang-iba yung itsura ng SM City Manila kung ikukumpara natin sa mas bago na mga SM Mall katulad ng SM City Grand Central. Parang SM North pala ang datingan ng SM City Manila. Alam nyo yung lumang SM North na hindi pa na-renovate? Parang ganito yon. Anyway, ayon pa nga sa latest update ng SM Prime Holdings silang buwan na nakaraan, magiging mas moderno na ang mga bagong SM na itatayo at magkakaroon na ng mga attraction sa loob ng mall na Instagrammable ready na ayon pa sa kanila. Ang dami palang cinema dito sa SM City Manila. Dito sa kabila meron pa oh. Ang mga existing na SM malls pala ay unti-unti na rin magkakaroon pa ng mga extension katulad ng paglalagay ng mga dagdag na office building at paglalagay ng mga National University Campus building. Andito na tayo sa 5th floor, medyo konti na lang yung tao dito. Dito sa dulo, meron pang arcade. Marami ang tao na pumupunta dito sa SM City Manila dahil wala rin masyadong kakompetensya na mall dito. Ang pinakamalapit ay ang Robinsons Manila. Ang target pala ng SM ay magkaroon ng 100 na mall sa year 2026. Abangan natin ang pagbubukas ng mga bagong SM Mall at ang mga future mall na ginagawa pa lang ngayon katulad ng SM Harrison. Abangan din natin ang renovation ng mga kilalang SM
Ano masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!